Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah at malayo-layo na rin yung natapos ng update natin para sa ating Islam Talk application. Ang application na ito ay existing na available na sa Play Store pero hindi yung version na ito. Kung ikukumpara natin yung application sa Play Store at itong hawak-hawak natin ngayon ay malayo. Para sa akin, mas malinis yung bagong update na ito. Kung mapapansin natin dito sa baba, meron tayong articles, meron videos, at meron ding ebooks. So, dito sa articles, kinuha natin ito sa mga post ng mga kilala nating mga masyayikh na nakapagtapos sa iba't ibang university, gaya ni Dr. Muhammad Abdul Karim, si Sheikh Adam Weiss, si Sheikh Zulamin Sarinto Puti, at marami pa, para basahin natin isa-isa o i-mention natin isa-isa. Explore nyo na lang dito sa ating application, inshallah. So makikita natin dito na isa sa mga idinagdag natin sa update na ito ay ang application. Nagpo-provide na siya ng duration kung gaano ka haba yung aabutin ng pagbabasa. So, ang calculation dito is based sa average speed ng pagbabasa ng isang tao. So, ang application na yung nagkakalculate niyan. Alam naman natin na yung mga articles ay hindi naman magkakapare-pareha ng haba. May mga mahaba, may mga maiksi. Kaya kung mapapansin ninyo, dito for minute read, dito naman ay 1 minute read, kasi nga hindi naman magkakapareha ng haba. So medyo na busy talaga tayo kasi kung mapapansin ninyo, ang last na post natin ay 2 years ago pa. So inshallah, pag nagkaroon ng time ay magpo-post tayo ng mga bago. So dito naman sa videos, ang lahat ng mga video na makikita niyo dito is kung ano ang laman ng ating YouTube channel. So, i-connect lamang natin yung ating YouTube sa application. So, kapag nag-post tayo ng panibago doon sa YouTube channel natin, ay automatic lalabas dito sa application. So, dito naman sa ebooks, dito talaga tayo kumbaga sobrang nag-effort. Ang source ng ating mga ebooks dito ay ang Islam House. So, ang ginawa natin, sa halip na gamitin natin yung API o connect tayo sa database ng Islam House, ang ginawa natin ay in-extract na lang natin yung mga okay na mga aklat na nasa database nila o sa API nila. Kasi bakit? I think hindi na nila masyadong na-maintain yung mga aklat nila, lalo na sa mga Tagalog. Kung pupuntahan ninyo yung Islam House website, tapos i-check na yung mga Tagalog na application, marami doon na maaring hindi na gumagana yung download link, o di kaya may mga aklat na kung saan walang description, o di kaya walang mga aklat na walang mga preview. So kung gagamitin natin yung API nila, yung source nila, ang mangyayari ay hindi natin ma-customize yung mga detalye na may ilalagay natin sa application. Kasi yung mga books halimbawa na walang description, so wala ring description na lalabas dito sa ating aklat. Yung mga books na mga walang preview ay wala ring lalabas na preview o thumbnail dito sa ating application. Kaya ang ginawa natin, lahat ng mga aklat ay in-extract natin, gumawa tayo ng sarili nating database. Pagkatapos yung mga walang description, nilagyan natin ng description. Kaya lahat ng mga aklat dito may mga description siya. Kapag i-click natin itong detail icon, may kita natin na may description ng aklat, kung para saan ang aklat na yun. So mano-mano natin yung nilagyan ng mga description base sa kung ano yung nilalaman ng aklat. Tapos yung iba naman ay walang mga anong tawag dito? Walang mga author, kung sino nagsulat, at nilagyan din natin. So kumbaga, lahat ng mga aklat na nandito sa ating application ay complete detail siya.
pati itong mga preview. Maraming sa mga aklat ng Islam House na walang preview. So ang ginawa natin, yung mga walang preview, dinownload natin yung PDF, at syempre kapag sa mismong aklat meron talaga yung mga pabalat, may mga cover na. So yung mga cover na yun kinuha natin, pagkatapos yun ang ating ginawang thumbnail preview. So kaya pag ikumpara natin yung mga aklat sa Islam House at dito sa ating application, ay mas kompleto ang detalye dito sa ating application. Ang nilalaman na mga aklat sa application natin ngayon ay 100 plus. Hindi ko maalala yung pinaka-exact na figure, pero 100 plus ito lahat. At karamihan ng mga aklat na nandito is marahil nabasa na natin, no? Lalo na sa mga active magbasa sa mga panahon mga 2000 or 2010, sa pagitan yan. Kung may mga nabasa tayo ng mga babasahin na Tagalog, marahil nandito sa loob ng aklat na ito. Kasi karamihan sa mga aklat na nandito ay mga talaga, yung mga pioneers talaga sa pagpapaliwanag ng Islam, yung mga naunang napublish talaga ng mga aklat. Dito naman sa taas, may makikita tayo dito ng mga icons. So unahin natin itong bookmark icon. Itong bookmark icon ay makikita natin sa articles na video. So ebooks man, meron talagang save button o bookmark icon. Kapag click ninyo yan, nakikita ninyo dito merong badge na number 1 na nakalagay. Ibig sabihin may na-save kayo na isa na it's either book, video, o di kaya article. So kapag click natin yan, makikita natin dito may numbering naman kung ilan na. Dito sa ebooks may nakalagay na 1, di ba? So yun ang purpose niyan, para may one place kayo na mapupuntahan para sa mga na-save na mga article, video, di kaya ebooks. So ito namang nasa gitna ay ito naman yung download page. So dito wala pang nakalagay kasi wala pa tayong dina-download na aklat. So halimbawa, itong ang kahulugan ng La ilaha illallah na isinulat ni Sheikh Hamud rahimahullah, kapag dinownload natin yan, so tapos ng ma-download, makikita natin dito na merong isa na naka-download na. So dito sa loob ng aklat natin pwedeng mabasa yung mga aklat natin dinownload. Kapag click natin yung read at binasa natin, see? So ang aklat na yung application na mismo yung pwede tayo magbasa sa loob na mismo ng application. At isa sa kagandahan dito, tinatrack ng application yung progress mo sa pagbabasa. So dito, halimbawa 8 pages na yung nabasa mo sa loob ng 22 na mga pahina ng aklat na binabasa mo. So isa rin yan sa mga update na nilagay natin, which is sa tingin ko ay malaking tulong din sa pag-track ng mga nabasa nating mga aklat. So bawat mga aklat nandyan na nababasa natin, may lalabas talaga na reading progress as long as na nasimulan na natin sa pagbabasa. So ito naman, itong chat icon na ito, ang ginawa natin ay kinolect natin yung mga pages ng mga kilala nating mga nakapag-aral sa iba't ibang university. Halimbawa si Sheikh Zulamin Sarento Puti, Abu Bassam Mohamed Igol, at si Sheikh Muhammad Ali Granaderos, si Ustad Khadafi Mansakan, at si Dr. Muhammad Atta Abdul Karim. Yung Islam Talk, yan na mismo yung sa akin, yung Sajadil sa Tordivino. May kita natin merong view profile at message na button dito. Kapag click natin ang view profile, ang gagawin nito ay bubuksan nito ang ating Facebook application at dadalhin ka doon sa page na click mo yung view profile.
So in our case, ang clinic natin ay ang Islam Talk. So dinala tayo sa Islam Talk page. So kapag naman clinic natin ang message, so makikita natin dito, dadalhin tayo doon sa inbox ng may-ari ng page. So sa case natin ay yung sa Islam Talk, kaya dinala tayo sa Islam Talk na inbox. So kung kay Sheikh Zulamin Salinto Puti yung clinic ninyo na message, so ang message ninyo ay si Sheikh Zulamin. Ganon din sa iba. So ang listahan na ito ay hindi pa kompleto. Ito pa lamang yung na-collect natin, pero nagko-collect pa tayo ng iba. So madadagdagan pa ito inshallah. At nakikita niyo dito, kinategorize natin ito sa mga lingwahe. Ito ay sa Tagalog, Bisaya, Maguindanao at sa Maranao. Ito ay para mas madali sa mga user na hanapin kung aling lingwahe yung ginagamit nila, para mas mapadali sa kanila na sa pag-contact, paghanap sa kung sino yung karapat-dapat na lang i-chat. So gaya na sabi ko, hindi pa ito final, padadagdagan pa ito inshallah, kasi marami pa naman tayong mga iba pa na mga doktor, mga masyayikh, mga ulama na hindi pa natin nalagay dito, at ang iba hindi natin kilala at kikilalanin pa natin inshallah. So yun, alhamdulillah, hintayin natin yung update na ito at tune up lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.